Isa ka bang OFW nagbebenta ng illegal na alcohol or nagbebenta na illegal na pulburon? Alam nyo na kung ano yung pulburon. B-R-U-G-S. Meron po tayong kababayan, no, gumagawa siya ng illegal na alcohol. Bawal na bawal po ito dito sa Saudi. Alam nyo ba? So, meron po tayong source. Okay? Ayan. So, babasahin ko muna yung comment ng isa po nating OFW. By the way, nag-comment siya regarding po dun sa 10 bawal dito sa Saudi na wag dapat gawin. Okay? So, ito po yung comment. Sa bandang huli, concern po ako sa kanya. Bakit ko nabanggit? Regarding po dun sa pagbibenta ng alak at gumagawa ng alak. So, sa bandang huli, yan po yung sinabi niya. Pero basahin ko muna yung kanyang comment. Okay? Bawal mag-short sa lalaki. Bawal mag-short sa lalaki. Tama yan. Pumupunta ako sa mall. Okay? Sa balad, naka-short. Linawin lang natin, mabuti ang naka-short, hindi bawal yan kahit sa public. Basta sobrang iksi ng short. Ang bawal na naka-short ay yung nakikita ang tuhod. Kaya, short dapat lampas tuhod. So ito na po, dito ako nag-aalala sa kanya. 21 years na ako dito sa Saudi. Tandaan nyo 21 years na siya dito. At gumagawa ako ng alak na sadiki. Tinatawag kasi dito is sadiki, which is yung alak. Okay? So yan po, dito po ako sa concern. Yung una niyang, yung mga naunang sentence regarding po dito do sa mga isa sa mga bawal. Okay, ginawa ko ng reaction. Hindi po bawal yung pagsusuot ng short, lalo sa public. Marami na rin ako nakikita, nakaka-adapt na rin. Okay, pero para sa akin, pangit din kasi tingnan na sobrang iksi yung short, para kang pantulog mo na, siyempre nasa Middle East yan. So kahit paano, iwasan naman natin, lalo, di ba, kasi karamihan dito nakakapantalon, para wala ka na magiging problema, mamaya huhulihin ka, di ba? So kung kaya naman magpantalon, sa bahay ka na lang mag-short, hindi mag-short ka, hindi kaya doon sa malapit lang sa area mo, bibili ka lang sa tindahan, yun, pwede pa, wag ka lang matsimpuhan. Pero hindi naman bawal, okay? So dito na po tayo sa topic na sinasabing nagbebenta po siya ng alak, okay? Gumagawa ako ng alak na sa DK. So gumagawa siya ng alak, okay? Pero wala man sinabi na nagbebenta. So parang gano'n na rin yun. Kasi gumagawa ka So para saan yun? So para ka na rin nagbibenta. Shoutout po si Idol. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero po, ito po yung magiging punishment nyo. Okay? Bawal na bawal po. So dito, meron po tayong source. Ayan. Alam nyo ba kung ano yung magiging penalty nyo? Okay? So dito guys, sa expatica.com, sa Saudi po to, no? Saudi Arabia, expatica.com, may nakalagay dito, alcohol used in Saudi Arabia. As with drugs, there is a prohibition of the manufacture, sale, possession, and consumption of alcohol in Saudi Arabia. Okay? Drinking is punishable by public flogging, fine, or lengthy imprisonment accompanied by deportation in certain cases. So, pwede kang magmulta na sobrang laki, makulong ka na sobrang haba, at pwede kang ma-deport. So, pwede ka bigyan ng kaso. Okay? So, may nakalagay dito sa baba. Ayan. Okay? So, ilagay ko na rin dito sa screen. Trading in alcohol naturally carries a higher sentence. Ayun, napakataas po yung sentensya mo pagka natsimpuhan ka, idol. With harsher punishment for anyone cup selling to Saudi. Pag natsimpuhan po kayo nagbenta ng alak, nako, matindi po yung punishment mo. Okay? May mga punishment, hindi lang yung ikukulong ka. So dito, okay, bago lang to, August 19, 2024, Sharia or Islamic law is strictly enforced in the Muslim country, and alcohol and drug offenses are considered crime. Okay? Crime po yun para sa kanila. Crime against God. Okay? This article look like a Saudi Arabia drugs and alcohol policy. So, basahin nyo lang sa baba. So, meron po dito, sample lang. This year, 2019, began badly for 3 expat in Saudi Arabia, 2 Egyptian, and 1 Pakistan. Okay? May nahuli sila. So, in short, ito bigyan ko lang kayo ng tip. No? Akala nyo, ibang lahi. Naalala ko noong 2014, bago pa lang ako dito sa Jeddah, Saudi Arabia, meron akong nabanggit ko sa mga ibang vlog ko na meron po tayong mga kapwa Pilipino na mababait kasi nagbabasketball kami, sinasama ako sa pagpapasyal, mga 7-6 magkagrupo sila mga driver din. So, sa umpisa nakikita ko mababait naman, pero pagdating sa gabi may kakaiba. Una-una nagsusugal. May isa pa nga doong matanda, baon sa utang. Hindi marunong magsugal. Pangalawa, nagiinom, may alak.
Pangatlo, gumagamit. Okay? So, in short, nahuli po lahat yon. Okay, may isa ako dong bago, kapitbahay sa tapat mismo, gumagamit. Okay, ang ganda ng katawan dati pag nagbabasketball, galing. Pero nung mga 1 year na nakalipas, bumagsak ang katawan, lagi nakasalamin kahit gabi kasi nga nakikita halatang gumagamit, and nakulong na rin, nahuli na rin siya. So doon naman sa mga grupo na nagbebenta, nagdadala ng mga alak, okay, nahuli na rin kasi may isang ibang lahi na hindi pinautang at nagsumbong. Okay, so matatalino na pa rin po yung mga pulis dito kasi inaamoy na rin. Alam nyo kung anong ginagawa ng mga yan? Nilalagay nila sa isang bottle, no, like soft drinks, no, 7 Up 1.5 liter yan, Pips usually 7 Up yan. Okay, papalitan nila yung laman, doon nila ilalagay yung alak. Hindi nga naman halata, akala mo tubig. Okay, ako binibigyan ako umpisa yung tunay na 7 Up, yung pala sa kabilang bag may mga alak, nagbebenta na pala yung mga yun, hindi ko alam. Kaya simula noon, umiwas ako sa kanila. Hindi sabihin man nila ako KJ, pero naligtas ko yung sarili ko. At pinayuhan ko naman yung nasa tapat, iwasan na. Hindi na niniwala, ayan, nakulong at na-deport na siguro yun. Ewan ko kung nakalayan na. So, yan po yung tip ko sa iyo, idol, no? Kung napakinggan mo, hindi ko naman binanggit pangalan mo, 21 years na po kayo sa Saudi at alam mo na bawal po dito sa Saudi yan. Pero ang tanong ko lang, bakit nyo pa rin ginagawa, idol? Di pa ba sapat yung ating kinikita dito? Kasi alam nyo, sa totoo lang, sayang po yung years na pinagtrabahuan mo dito na ikaw na mismo yung nagsabi, 21 years ka na, pero nagbibinta ka pa rin ng alak na alam mong bawal. Okay? Mamaya, pag nahuli, nakulong ka, di ba? Mangyayari, hingi ka ng tulong, diba, hingi ka ng sa gobyerno, baka maya masisi na naman yung gobyerno, bakit hindi tinulungan. Kaya kung napanood nyo to, kahit sino dito gumagamit, tapos nagbibenta kayo ng alak at gumagawa, alam nyo na bawal yan, pero pilipilit nyo. So deserve nyo yan, makulong kayo dito, mahuli kayo, kasi yung mga ibang Pilipino nadadamay sa ginagawa nyong kalukuhan. Okay, ngayon magagalit kayo sa akin, anong pakalam mo sa buhay namin? Wala naman kami pakalam sa buhay namin. Buhay nyo, sarili nyo lang. Kaya lang yung pangalan ng Pilipinas, pangalan ng Pilipino, ibabalita yan, may nahuling grupong mga Pilipino na nagbebenta ng alak, nagbebenta ng ganito, pangalan pa rin ng Pilipino. Ngayon, hihingi yung pamilya nyong tulong sa Pilipinas kasi nga kailangan pauwiin o ano man yan, tulungan. Nakita nyo, yung mga pera sa gobyerno itutulong lang doon sa mga taong deserve na tulungan, na inaabuso. Pero yung kayo gumagawa ng mga alak na alam nyong masama, bawal, pinipilit nyo pa rin. Para saan? Kumita kayo ng malaking pera? Anong kapalit nyo? Wala ng trabaho, makulong. Tigas po dan kasi ng ulo po natin. Alam nyong bawal. Magalit nyo ako, murahin nyo ako ngayon, nasa harap ng video. Pero alam nyong bawal po. Baka mamaya may inosente dyan na hindi alam na alak pala yung laman. Kasama nyo sa sasakyan, kunwari, nagpahatid kayo. Pag nahuli ka, huli din yung driver. Muntik na nga ako dyan eh. Kaya ako'y galit na galit sa ganyan. Ako hindi nagpapasakay pag alam kong duda ako. Hindi na. Kaya yung mga bagong driver dyan, huwag kayo basta-basta magpapasakay kahit yung kapwa mong OFW. Pag alam mong duda ka sa mga kinakarga niyan, baka maya nagbibinta na ng alak yan, dinideliver, binibigyan ka nga tunay na soft drinks, may chips pa nga eh. Yung pala sa isang bag, mga bawal yan, no? So dapat deserve nyo rin makulong yan. Dapat nga mahuli talaga kayo kasi para nakakaya naman yung pangalan ng Pilipino na gumagawa ng alak. Huwag nyo dalhin dito, di ba? Kung doon kayo sa Pilipinas gumawa ng alak, doon kayo mag-inom, pero dito sa Saudi haram po yan, di ba? Katulad yun, may doon sa isang bansa ba yun? Indonesia ba yun? Malaysia, Thailand ba yun? Di ba? Grupo-grupo nag-snatcher, o di pangalan pa rin ng Pilipino. Di ba? Kaya ba dyan, pagka nagkakaproblema kayo, hingi kayo ng tulog gobyerno. Pag hindi kayo natulungan, nagagalit kayo, nagagalit yung pamilya nyo, nagpupus kayo, hindi kayo natutulungan. Di ba? Pero sa umpisa pa lang, alam nyo bawal, mali yan, pinipilit nyo pa rin. So yun lang yan, advice ko sa mga kapwa kong lalaki, no? Yung gumagamit, nag-iinom, nagbebenta, gumagawa ng alak, tigilan nyo na guys, habang maaga pa. Kung ikaw is 21 years old na, 21 years ka na dito sa Saudi, ngayon pa lang, kung kailan pa retired ka na, baka mahuli ka pa. So itigil mo na yan, kabayan. Pera lang po yan, pero yung kapalit niyan, baka
alam mo yun, yung buhay mo, mawala ka na ng kita, mas lalo kang mawawala ng kita, papadala mo sa pamilya mo. Okay, wag mo iluklok yung sarili mo sa ganung bagay. Okay, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Yun lang naman advice ko. Kung ayaw mo makinig, nasa iyo naman po yan. Okay? Yun lang. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, OFW Pinoy TV Reaction, please subscribe para lagi po kitang update tuwing mag-upload ako about OFW. Share this video. God bless and bye-bye.